Lagi ko nga po sinasabi sa inyo, I've been very blessed. Yung aking pong asawa ay European. We've always eaten Mediterranean type of eating po. Fusion po siya ng low carb Mediterranean. It is a very sustainable way of eating po. It's not that restrictive. Hindi po siya kasing restrictive nung keto. Ito po ay under the umbrella ng low carb. Ang low carb ay malawak na umbrella, mga kapatid. Under that are many other different things. Nandyan po yung tinatawag nating carnivore, andyan yung keto, andyan yung moderate low carb, liberal low carb, minsan meron ding paleo low carb. The particular way that I myself eat, since no ako pa po ay dalaga, when I was 27, nag-start po ako magtrabaho sa cruise ships po, and na-expose po ako sa European food kasi kadalasan po ng aming mga biyahe ay sa Europe. So, na-expose po ako sa ganong klaseng pagkain. And yun pa nga po, nakapag-asawa ng European. So, na-adapt ko yung lifestyle po nila. Ito na nga po yung Mediterranean po. Kapag po yan ay kinumbine natin sa low carb, I believe it's the most sustainable po. Marami sa mga low carber nagkakaproblema sa pagtaas ng cholesterol nila kapag sila po ay naglo-low carb na. The reason for that is hindi hiyang sa lahat yung uri ng paglo-low carb that you restrict so much yung carbs, yung sobrang baba. For example, keto, hindi hiyang sa lahat po ng tao. Ngayon, yung mga tao po who have talagang matinding diseases, it's good for them to do the kind of low carb muna talaga na nire-restrict lahat ng mga prinosesong pagkain, really high net carb na pagkain kasi that's the way you heal. But then, ang usapan po is how do you sustain it? Paano nga po ba ito isa-sustain? Kasi pag-uusapan po natin dito, hindi naman po ito isang bagay na gagawin nyo lang for a short period of time. I always tell you po mga kapatid, ang lifestyle po na ito ay lifestyle. It is marathon po siya, hindi po siya sprint. Kung ganun po, paano nga ba masusustain? Hindi ka naman pwedeng forever kang keto, especially kung hindi talaga hiyang sa'yo. Pag ang cholesterol mo nagsaskyrocket, and pinatest mo rin yung ApoB, yung LDLP na lagi kong sinasabi sa inyong ipatest ninyo kung tumataas yung LDL, tapos makita nyo sobrang taas, it is not safe for you to keep doing yung ganong klaseng restrictive low carb dahil po in the long run, magbabara yung inyong ugat. So the most sustainable way talaga mga kapatid is low carb Mediterranean fasting. Sustainable siya, kaya mo siyang gawin kahit ilang dekada. In my case, 18 years na po simula no ako ay nag-start sa ganitong lifestyle na lower carb. Hindi man po siya keto pero lower carb and certainly Mediterranean po. So, yun po yung reason bakit excited ako every time I travel sa Europe, lalo na dito sa mga Mediterranean areas. Kasi this is my kind of food. Hindi ko po kailangan isipin, it's basic foundation lamang po.